back to my channel! So, nandito po kami ngayon sa bahay. At papaalis na. Ayan, paalis na kami. Pupunta na kami ng summer. Kayo lang. Bibisitahin namin mga lolo't lola. Para makita si Babu. So, ayan. Ito yung mga dala namin. Ayan. O, diba? Nakamaleta kami. Isang linggo lang pero ang dami namin dala, diba? So, mabilis lang kami doon. Madali lang. Ayan si Mama. Naka-ready na. Dapat alas 12, nandun na dapat kami. Pero, ayan, na-late kami. Okay lang kasi Dahil alas kailangan 2 naman ang alis. Yes. So, ayan. Babiyahin na muna kami, mga bye-bye, mga be. Bye! Nandito na si Babu. Hi, Babu. Oh! What happened? Ano daw? Dito na kami sa terminal. At ayan si Babu. Kumakain. At ang isa sa mga rason din kaya kami bibisita ng summer dahil gusto ko makilala ni Babu ang mga lolo't lola dahil medyo matatanda na rin talaga sila. Si Lola 91 at si Lolo is 90, magna 95 this year. 'Di ba? Hindi natin, you never know kung ano na mangyayari. So, mas mabuti nang makilala ni Babu ang mga lolo't lola niya sa side ko naman. Ang likot mo naman, kumakain ka? Diyos ko, Mama, share ka pa. Ano, Diyos ko, ano ba yan? Mag-share pa niya sa lola niya. Yummy! Yummy! At napili namin na mag-bus papuntang Samar dahil gusto ko ma-experience ni Babu yung pagsakay ng barko mula Matnog hanggang Alin. Medyo matagal-tagal pa na biyahe. Pero yun kasi mga na-experience ko nung kabataan ko na kapag summertime, pumupunta kami ng Samar para ma-meet namin yung mga relatives namin, yung mga pinsan namin. At ang saya ng childhood ko kapag bumibisita kami ng summer. At sa experience ko rin naman, masarap kasama si Babu kapag nagta-travel dahil more on tulog lang talaga siya at tahimik lang tong batang to behave kapag nagta-travel kami. Kaya nung nandun pa kami sa Gilgit, mula doon sa bahay namin sa Gilgit, papunta sa city, sa Islamabad, as in puro tulog lang siya sa 15 hours na travel namin. Gigising lang siya para kumain at matutulog na ulit. Ganon talaga yung buhay ni Babu kapag nagta-travel. Dinner break. Yung tira niya kanina, ito na. At ito si Mama, busy sa kanyang cellphone. Ano spots mo rin? Ano sabi ng bata kasi? Finish your food na. Kaya tuwing magta-travel kami, kailangan lagi may pagkain sa tabi. At yung nag-travel kami ng gabi na, hindi na ako masyado nag-vlog dahil patay na yung ilaw at ayoko na rin makaistorbo sa mga katabi namin sa mga upuan namin. Dahil pataas niya kumain, matutulog na ulit siya. The next day. At kinabukasan, ayan si Babo, bibong-bibo na naman. Full charge na kasi siya ng tulog niya. So pagkagising, ayan. So ayan, kami ni Babo, nanonood kami sa labas ng bus, mga tanawin na nakikita namin. At kami naman ni Mama, idip-idip lang kami sa buong biyaheng ito. At
Nung malapit na kami sa Bicol, sabi ko talaga sa driver, gusto kong makita yung Mount Mayon. Kaya ayan, bibigyan niya tayo ng magandang spot o magandang tanawin para makita natin ng maayos at maganda yung Mount Mayon. Sana magpakita ang Mount Mayon pag dumaan tayo, no? So enjoy the view mga be! So ayan, may binibenta dito makapuno puto dito sa Bicol Pasurong. Sarap niya. Tinikman mo na yung sa lasa. Masarap. Hindi siya matamis. Pero ano mo talaga yung malagkit? Ano mo? Tikman niyo muna, ma'am. Gusto ko sa may malagkit talaga. Mainit-init pa. Dirty. It's dirty. Sarap. Ito mo yan. Ito pa talaga ito. Anong tawag sa lugar mo dito? Puto makapulo. Sarap. Sarap ka. Pero siguro pag malamig na ito. Masarap kasi mainit. Gusto ka? At ayan kami ni Mama, kumakain kami sa loob ng bus ng Puto dahil hindi talaga ako palakain ng heavy meals lalo na kapag mahabang biyahe kasi mahirap magbanyo.
At ito, stopover muna kami para mag-almusal. Medyo mainit ng palat. Hindi sa nawawala. Tingnan niya natin kung paano yung kumakain na kami. Paano? Ay, bilis na. Pakalagay lang din. Parang di man lang napasok. Ninulunong ko lang. Di man lang napasok. So, kain muna kami break. So after 1 hour, patapos namin mag-almusal, narating na namin ang Matnog. Pero pagdating namin sa Matnog, nag-declare sila ng cancel ng mga tatawid mula dito sa Matnog papuntang Alin dahil signal number 1 na doon sa Alin. Dito kasi sa lahat ng mga tumatawid, kapag signal number 1 na ang declaration ng Coast Guard, hindi na sila nagpapatawid. Siyempre for safety purposes naman kasi. Kaya naintindihan ko naman sa part na yon. Pero ang sabi sa akin ni Mama, aabutin daw kami ng Sunday. Kapag na-stranded kami dito sa Matnog dahil magla-landfall ang bagyo sa Sabado pa. Anong petsa na? Anong petsa pa lang? So, linggo na kami makakatawid. At alhamdulillah, ayan, pinayagan na kaming makatawid after 2 hours. After 2 hours na paghahantay namin, nakatawid din kami sa wakas. At ayan, paspasan kaagad kami sa pagpunta doon sa barko na pagtatawiran namin, yung Santa Clara. Hindi ka na maging stranded, kaya nagmamadali na kami. So ayan si Babu. Si Babu nagmamadali kasama si Baby Shark. Ay, sorry. Hold my hand na. So, nandito na po kami sa... Saan tayo ma? Matnog, Sorsogon. Sasakay na kami ng Roro. Dahil muntika na kami ma-stranded. Pag na-stranded kami, abot kami ng 3 days bago kami makatawid. Sana maging maayos yung biyahe namin. Inshallah. Santa Clara, Jack Daniel ang pangalan ng sasakyan namin. So ayan, kami talaga unang pumasok sa barko na yan. At after nyan, after ng mga pasahero, yung mga bus o mga sasakyan naman yung papasukin. Uy! Yung sasakyan namin. At ito yung bus namin, yung Bicol Isoro. Nasa harapan na sila. Si Kuya. Yan yung alon. Babu, sandali. Opo, 3. Kasama yung bata. Sige na. Sige, salamat. Okay na. Oo, wow! Ma, ito
hindi ka mahulog ah. Sa taas kami. Right? Nakakahilo yung ano, no? Alon? Oh. Oh, saan tayo? Pasok. Dito na lang. Ay. Sa loob tayo, sa labas? Sa labas tayo. Ay! Sign ng pangalan. Ang init dito sa loob. Hi! Uy, tayo dito ba tayo? Doon tayo sa open. Dito tayo sa open. Sa open tayo doon sa taas. Close dito lahat. Ah, close. Sa taas. Ah, doon, taas tayo. Oh, taas tayo. Alika, taas tayo. Sa pituan. Oh, sa taas tayo. Ayun no, may daan. Ay, sarado doon. Yeah, boat. That's the boat. Boat. Let's go up, Babu. Up. Oh, up. Wow! Shark! Oh, make it fast na. Fast. Gusto mo dito sa ano? Taas? Oh, wow! Yes! Wow! Shark! Ilang oras biyahe lang kuma? Ah, okay. Oh, dito na. Akala ko mabilisan lang kapag nakapasok na kami ng barko, mabilis na rin kami makakaalis. Pero mahaba-habang paghintay na naman naganap sa oras na to. Dahil pagsakay namin, umabot pa ng mga 2 hours bago kami makaalis. Pero sabi ko, sige lang, as long na safe tayo makarating sa paroroonan natin. Grabe, nakakahilo yung counting alon pa lang ha. Paano kaya pag malakas na yung alon? Ay. What happened? Baby shark? Shark? You want to see outside? Oh, let's go together. Hold my hand. Let's go together. Opo. Wow! Look outside! There. Wow! Oh, only here. Stay here. Oh, here. This way. Yeah. Oh. Here. Wow! The water is there! Baby shark! Wow! Yes! Baby shark! You will see the baby shark! Baby shark! Oh, enough na. Let's go na. Stop. Ay! Look at them.
At si Babo naman, nag-enjoy naman siya sa mga nakikita niya. At lalo na nung may nakita siya mga naglalanguyan sa ilalim ng barko. 10. Diyan din? Uy! Let's go na, let's go. Ala, mahulog yung laman. Oh, let's go mamita. Oh, let's go to mamita. Naghulog din sila. Oh, let's go na. Oh, hold baby shark ka. Naghulog na ako. Hi. Say hi. Hi to them. Hi. Hulog ulit si ate. So dito ko na nararamdaman yung pagod ng buong biyahe namin. At ayan si Babo, napagod din sa kakatakbo niya sa loob ng barko. Dito ko na-realize na hindi ko nauulitin to. Ang magbiyahe ng ganito kahaba. Hindi na sanay yung katawan ko. Ibang-iba na talaga yung kabataan ko na ready pa akong bumiyahe ng ganito. Pero ngayon hindi na talaga kaya. Ang bilis ko nang mapagod. Plus meron pa kasi akong Babo na inaasikaso rin, na inaalagaan. At nakikita nyo naman sa pagmumukha namin ni Mama, as in, ramdam na namin yung pagod. Ang hinihiling ko na lang talaga ng mga oras na to, sana makarating kami ng maayos at wala ng aberya. At sa haba ng paghihintay din namin, nakatulog ulit si Babo sa biyahe na to. Wala matnog hanggang Allen kasi aabutin ng 1.5 hour.
kung mapapansin ninyo, tingnan nyo naman ang mga ulap, ang kakapal at ang didilim. Ang iitim na ng mga ulap, talagang mararamdaman mo talaga na may bagyong paparating. Huh? The boat. Yes, that's the boat. That's the boat. You see the boat? Huh? Wow. We're going now. We're leaving. Bye bye, boat. Bye bye. Where are we going? Stay here. Stay here. At nung malapit na kami sa alin, talagang nararamdaman na namin yung alon. Kung mapapansin nyo, tumatabingi na yung barko. At si mama nahihilo na tuwing tumatayo. At si Babo tuwan-tuwa lang. Nag-e-enjoy pa siya. At gusto pang maglakad-lakad sa loob ng barko. Mga tabingi na talaga yung mga ano. Bakit ka susunod? Look! What? Ba't ka sumunod? Upo na. Ulit, let's go. Okay. Hold. Wow!
daw siyang shark. Ah! Where's the shark? Where's the shark? You see the shark? Wow! Oh. Let's go. Let's sit down. Sit down first. Have you seen shark? May nakita daw siyang shark. Sabi niya, shark! Grabe ang galaw ng barko, no? Ha? Maano? Ako Galaw. nahihilo ako, pero si Babo palakad-lakad pa rin, okay lang. Nagsisigaw pa eh. Di ba ito maintindihan kung seaman o driver eh. Galing bundok yan. Ang pangalan sa matanda dito, naka-jacket na, sweater, peto, Long pero sleeve. siya, pero siya ayaw sa kapal ng balat dito eh, kapal ng mukha. Kapal lang mukha, grabe siya. Kapal daw ng mukha mo, Bob. Nakapag-recharge na kasi si Babo sa tulog niya. So pagkagising, ayan, kahit umaalon na, gusto magtayo-tayo at maglaro pa. A few moments later. Oo. Going down na. Let's go down. Yes, going down na. Mama down. Okay. Go down na, go down. At sa wakas, alhamdulillah, ayan, nakarating na rin kami sa Alin at nakatawid na rin kami. Pero medyo madilim na rin talaga. Yung 24 hours na biyahe dapat namin, inabot kami ng 30 hours na biyahe dahil sa mga naganap na delay. Oo. Ayan na. Bumababa na sila. Ay, pababa na po kami. At si Babu, sigaw ng sigaw. Aray. Ako na nga ito, dito. Ako na nga, Babu? Oo. Hindi mo kaya powers ni Babu? Mahina si Lola. Hindi kaya si Babu. No, Babu? Babu? Hey. Look. Riya ka man. Oh, let's go. Hold my hand. Let's check that side. Ay, sorry po. A, B, C, D, E. Ay, no. Sige na. A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Ayun na, bababa na. Let's go down. Ayun na. Come, mamita. Come, mamita. Come, mamita. Okay. Go down. Umatras. Slowly. Oh, jumping pa eh. Ha? Hala, maalon, mama, maalon. Maalon. Dahan. Maalon. Hoy! Thank you po.
Katakot. Nasaan na Bicol is a road, oh, no? 301. 301. Let's go na. Opo. Bus. Let's go to the bus na. Bus, inside bus. Let's go inside bus. Oh. Oh. Wait. Salamat sa Diyos, nakarating din dito. Hindi naman. Kaunti lang kasi Oh, opo ka na dyan. Oh. Sige, ikaw na mag-drive. Sige, mag-drive ka na dyan. Broom! Beep, beep. beep daw. Beep. Ala. Ano kaya sasabihin ng tatay mo ako? Boom! At ayan, alhamdulillah nakarating na rin kami sa Alin. At mula Alin hanggang Kalbiga, aabutin pa na 6 na oras. So, makakarating talaga kami nito mga madaling araw na o hating gabi na mismo. Sobrang haba ng biyahe namin ito. At ito ang magiging memorable experience ni Babu. At susulitin namin ang oras namin ni Babu habang nasa Samar pa dahil ang biyahe namin, grabe. Grabe ang kahaba. At kung saan man tayo mapadpad, Dubai, Pilipinas o Pakistan, samahan niyo pa rin kami ni Babu. Walang iwanan. At sa mga bagong nanonood sa akin, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko na mga videos. Dito na po natapos ang video na to, and always remember, stay beautiful in here. See you on my next vlog, inshallah. Bye!